So bago po ako magsimula ay magte-testimony muna po ako mga kapatid. At maraming salamat po sa pang-siyam na kontrata ko sa barkong ito. Yes, siyam na kontrata. Halata po ba? Siyam na kontrata na malungkot, masaya, tapos malungkot ulit. Siyempre nape-pressure, di ba? Kasama sa buhay. Pressure, stress. Kasi pag ano to, na-stress ka, naisip mo na huwag na lang umattend. Pero mali pala yun. Mali pala yung mindset na gano'n. Dapat pag ganun na-stress o na-depress ka, lalo kang lumapit sa Panginoon, di ba, mga kapatid? Yun nga, yung mga topic mo mga nakaraan, isip ko, sabi ko, parang hindi ko naman ma-apply sa sarili ko to. Parang makakalungkot lang. Tapos minsan naduduwag din ako sa pagtuturo. Na parang ayoko nang magturo, Lord. Pero baka magaya ako kay Jonah eh. Itapon ako sa dagat. Tapos kayo na malaking isda. Amen. Sige po, yun lang po yung testimony ko. Pero, wait lang pala. Extended po pala ako mga kapatid. 2 weeks po. Pinag-breakan niya kasi. Nag-pray mo ba ako bro? Amen. Hallelujah. Yung po extended po ako mga kapatid ng 2 weeks. Amen. Kasi po walang kapalitan. At bago po tayo umpisa, manalangin po muna tayo mga kapatid. Okay po. Panginoon na dakila sa lahat. Ay maraming salamat po sa gabing ito na kami po ay nagkasama-sama upang kayo papurihan, pasalamatan. At tanggalin niyo po ang kalungbayan sa aming mga puso, Panginoon. Humingi din po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan na aming nagagawa sa buong linggo, Panginoon. Kung meron mang gumugulo sa aming puso, Lord, ay alisin niyo po ito, Panginoon. Iwasto niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kung kami man po ay nagkakamali o namamali ng landas, Panginoon. Ang lahat nito ay sinasambit ko, Panginoon. Sinasambit namin ang inyong pangalan, Panginoon. Na kayo ay maitaas at wala nang iba. Ang mga salitang maririnig namin, Panginoon, ay sana ay makintal ito sa aming isip, manuot sa aming kaluluwa, hanggang sa kaibuturan ng aming mga puso, Panginoon. Na mamutawi sa aming mga labi, Panginoon, ang inyong mga salita. At kayo po ay magkapay po sa amin sa lahat ng oras. At kami po ay tumatalima sa inyo, sa inyong mga utos. At aming mapagbulay-bulayan ang inyong mga salita. At patuloy naming pagtasin ang inyong daan, Panginoon. Kahit na kami ay lugmok sa mga kasalanan, sa mga problema namin din pinagdadaanan. At Lord, napagtanto namin, Panginoon, ang mga bagay na ito nang kami ay sobrang nahihirapan sa aming emosyon, Panginoon. At dinadalangin din po namin, Panginoon, ang lahat ng may dinadalang problema, napipresyo sa trabaho at nai-stress. Samahan niyo po kami sa lahat ng problema. Nagpe-pray din po namin ang mayroong mga personal na problema, Panginoon. Samahan niyo po sila. Alam namin na hindi ito agad naaalis, pero kapag kasama namin kayo, Panginoon, ay gumagaan ito, Panginoon. At maging ang promotion ng bawat isa, Panginoon, kung meron man hinihiling, Panginoon, sana ibigay niyo sa tamang panahon, Panginoon. Bigyan niyo din po ng pahinga ang taong napapagod, Panginoon, sa inyong piling, Panginoon. Paluwagin ang bawat paghinga ng bawat isa, Panginoon, na nahihirapan. Alisin ang sakit na nararamdaman, Panginoon, sa puso't damdamin, Panginoon. At yun lamang po, Panginoon, nagpapasalamat ulit kami sa inyo, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon, na nandyan kayo, Panginoon, palagi. Yun lamang po, ang lahat ng ito ay dinudulog namin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Amen. So our topic po tonight, English pala. Ang topic po natin ay follow your heart. Pero question mark. Di ba? Parang hindi. Meron akong kwento konti lang. Konti lang no. Sabi kasi ng lalaki, ikaw na yata ang binigay sa akin ng Lord. Sabi naman ng babae, bakit? Sa'yo lang nangusap si Lord. Amen, di ba? Kasi pinapalo niya yung puso niya, pero ano naman yung iba? Di ba? Amen. So yung last topic natin, yung tinuro natin, where is your plate? Yung testimony ko po doon, mga kapatid. Yung iba, na-motivate. So yung iba na-offend, di ba? Pero, yun ang totoo. Kailangan ni sabihin, kailangan na ihayag para mag-glory ang Panginoon, di ba? Kasi yung Bible kasi hindi lang tinuturo puro positive. Di ba? Yung adultery ni David, yung betrayal ni Judas. Pwede naman itago ni Lord yun, di ba? Puro magaganda na lang, di ba? Pero hindi, lahat ng nangyari ay nireveal ng Panginoon. Para saan ba? Para sa kalwalhatian niya. Kasi yun ang bitter truth than sweet lies yung may sinasabi. Di ba? Yun ang magsinungaling para, di ba, ang ganda. Ang ganda pala ng Bible, pero positive. Hindi lang only good things, but puro kasalanan. Pero ang kagandahan doon, di ba, yung mga tao ng Panginoon ay nagsisi din sa huli. So, follow your heart. Feelings are dangerous, di ba? Ngayon, love natin si Lord. Bukas kaya. Di ba? Halimbawa, vice versa. Bisyo, ayaw mo ngayon. Baka sa susunod, di ba? Di natin masabi. Kaya, sige, follow your heart. Question mark pa rin yan. So, sino ba nagpapasalamat sa inyo? Yung mga taong iniyakan nyo noon, ay hindi naging kayo. Amen, di ba? God's protection. Ibig sabihin, God's protection yun. Kasi, umugot ha. Hindi, yun lang, siningit ko lang yun. Kasi, merong protection si Lord, di ba? Iningatan niya yung puso kasi follow your heart. Pero, ayaw mag-click. Click mo na manually. Ayaw dito eh. Alam ko na kung bakit. So, yan po ang topic natin ngayon. Guard your hearts in Proverbs. Biblical po siya. So, ano nga ba sinabi dyan? Guard your heart. Ano ba yan? Padlock or high security sa ating mga puso? Masabi po sa ating mga katabi, kapatid, ikaw yata ang topic ngayong gabi. Tayo ang topic. Huwag lang siya tayo. Sige po, tuloy ko naman po. Guard your heart, nakita nyo na po. So, sabi po, guard is a symbol of love. So, meron siyang concept na will, yung una sa intellect, yun, nakapag-isip na yung puso. Nalalaman natin dyan, mga kapatid. Yung will, yung natin, kalooban kung anong dapat natin gawin o hindi dapat gawin. Or yung emotion, masaya or sad boy. Our heart is empty. Puso daw natin ay may kakulangan. So, careful what we enter in our heart. Choose who enter to your heart. Evil or good. Diba? So, everyone's need love. Even bad person. God teach us to love. So, if love becomes subject, lahat tayo bagsak. So,
hindi natin napag-aralan, pero maraming lesson pag tayo na broken. So, ano bang subject meron dyan? Math, mape, o edukasyon sa pagmamahal. Ganun bang gano'n? So, unahan po natin ng isang verse. Thank you, bro. Matthew 6:21. For where your treasure is. Sige po, basahin. Kung nasan daw ang ating treasure, andun ang ating puso. Ano ba ang ating mga treasure? Diba? So, sa Bible, tinuro ng Panginoon na we cannot serve two masters. Ang isa ay yung pakikisama, ang isa ay yung iiwanan. So, nasabi na natin, all we have emptiness in our heart depends of what kind can complete to our life. Treasure here or treasure in heaven. So, halimbawa, if treasure is money, halimbawa yung doktor, karamihan, some of the doctor, work for money instead of saving people, di ba? So, people die poor. Kasi, pag hindi nakita ng doktor na hindi makabayad, wala siyang gagawin. Kasi walang pambayad, di ba? So, nakalimutan niya yung sinabi niya nung bata siya na gusto ko maging doktor kasi, Magaling. di ba, gusto kong magpagaling. Eh ngayon, sumasahod na, di ba? Parang nagbabago na yung puso niya. Ayun na pala. Thank you. the, the good person out of the good treasure of his heart produce good. And the evil person out of his evil treasure produce evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Diba? Kung ano ang kasaganahan ng ating puso, masaya man o amen ba? Ano man yung kasaganahan ng puso, masaya man o malungkot, di ba? Parang nagsasabi tayo sa mga kaibigan natin na yung puso natin malungkot, ganito. O kaya masaya tayo. Nasasabi ng ating ng ating labi, nasasambit. Sige ba? Next. So, but what comes out of the mouth proceeds from the heart, and this defiles a person. Ito sinabi ng ating Panginoong Hesus sa mga Pariseyo na kasi nakita siya kumakain na hindi nagugas ng kamay. Nagugas ng kamay. So, pag dito natin ginawa yun, formal one. Kasi kumakain si Jesus na hindi nagugas ng kamay. Ba't di ka nagugas ng kamay? So, sabi ng ating Panginoong Hesus, yung bawat pumapasok sa bibig na kinakain niya, pupunta lang sa tiyan. Tapos ilalabas lang, magiging dumi lang. Pero, ang laman ng puso, yung sinasabi ng bibig nilalabas, yun ang nakakahawa sa mga tao. Nakaka-defile, hawa, halimbawa, sabi, si Lord ka ba? Bakit? Kasi I love you with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Diba? Susungkitin ko ang mga bituin. Makuha ka lang. Tapos ang puso ko parang salamin. Kahit basagin mo, andun ka pa rin. Di ba? Di ba? Ganon tayo, ganon dinadaan sa pick-up lines para makuha ang isang tao. O kaya, yung mga politiko, di ba? Isipin nyo yung mga sinabi niya, mga pangako, galing sa bibig, o sa puso ba niya ay sincere ba siya sa mga sinabi? Di ba? Wala akong binanggit na pangalan ng politiko. So, next, dito na magsisimula yung evil hearts. And he said to them, O foolish one, and slow of heart, to believe that the prophets had spoken. Yan po yung sinabi na ating Panginoon. So, slow of hearts, may ibang meaning na change decision. Yun nga, sinabi, we choose God today, tomorrow, we don't know. Or no. Sige ba, next step. Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Ito
ito naman sinabi ng Panginoon sa yung pagbabalik niya. Nag-resurrect na siya. Tapos parang naguluhan yung mga apostol dito. So, sabihin natin, yun yung inaano ng Panginoon. Pero yung topic kasi natin, kaya kinuha ko to. Kasi ang Word of God is for everyone. Para sa lahat, di ba? So, yun nga. We believe complicated heart. We believe or not. Let's see. So, basahin po natin. Luke 21:26. And for the end of those things which are coming on the earth, for the powers of heaven shall be shaken. Yes, ito namang verse na to, yung binanggit ng Panginoon sa sign ng malapit nang matapos ng mundo. Bago. So, maraming tao, yan nga, hearts failing them for fear. Parang sumuko na o nawalan ng pag-asa. Naging hopeless na sa pag-aantay sa Panginoon. Kaya nga, not everyone nag-i-stay sa Panginoon, di ba? Kaya nga ang sabi ng Panginoon, ang siyang magtitiis ay hanggang huli ay maliligtas. So, yun nga, not everyone stay in the Lord. Kaya bumabalik sa dating buhay because they think God is not worth in their lives. Yes, ulitin ko ba? These people honor me with their lips, but their heart is far from me. Ito naman sinabi ng Panginoon sa mga Pariseo. Kasi, yun nga, yung puso nila malayo sa Diyos. Pero, ang lumalabas sa bibig nila about God. So, yun nga, hindi lahat lumalabas sa bibig ay totoo. Pwede maglihim ang bibig, pero ang puso hindi. Heart never lies, mouth does. So, example, yung nga, sabi ng bibig ko, hindi na kita mahal. Pero bakit sabi ng puso ko, ikaw. Yun lang, example lang yun. Ibig sabihin, hindi nagsisinungaling ang puso. Pwede mong sabihin na, hindi mo na siya mahal, pero yun nga, yung sa puso mo, siya pa din. Amen. Inaano ko lang na mas maintindihan natin. Dinadaan lang sa mga defensive. Amen. So next, Luke 8:12. So basahin po natin. The one along the path are those who have heard that then the devil comes and takes away the word from their hearts, so that they may not believe and be saved. So, posible pala na tanggalin ng demonyo ang word of God sa ating mga puso. Kaya, sabi nga, guard our hearts. Kasi, paano nga ba nagkaka-access ng demonyo sa atin, di ba? By bad words or bad na ating ginagawa. Yun, doon na parang nakakapagbigay attraction sa devil. Lalo na ang inaatake niya mga Kristiyano na nagsisimula pa lang kasi pwedeng ng demonyo na huwag niyang tumuloy sa gawain na ito. Yes, during supper, when the devil had already put it into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. So, kasi posible ulit na ang devil ilagay mga evil things sa ating mga puso. Hindi lang kay Judas, kundi for everyone. Kaya ang topic natin is guard our hearts. Ganun ang mangyayari. Posible na ilagay ng devil ang lahat ng kasama. So, kung nalagay na, ito na ang mangyayari. The heart is deceitful. Pwede naman daya ang puso. Above all things, and desperate sick. Who can understand it? Di ba si Lord lang nakakaintindi kasi tayo emotionally talagang gulong-gulo. Hindi natin alam kung ano yung
natin sa damdamin. Sige ba? So, but Jesus, knowing their thoughts, said, "Why do you think evil in your hearts? From the heart comes evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander." So, yan yung possibility na nangyayari. Na nag-iisip tayo ng evil tapos pwede natin gawin. Yes. Galing sa puso, yung mga kasamaan ay gagawa natin. Amen. So, sinabi po ng scripture na tumingin pa lang tayo sa babae. With lustful intent has already committed adultery with her in his heart. Halimbawa, sinabihan kita ganun, sexy mo naman. Casual lang, di ba? Wala namang ano. Pero kung sinabihan kita, sexy mo naman sis. Di ba? Parang, parang may intention, mas namang intention, di ba? Dalawang klase kasi, hindi natin kasi alam ang puso ng bawat isa. So also, my Heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. Hindi rin siya magpapatawad, mga putol. Yun ang sabi ng ating Panginoon. So nabanggit na naman yung pagpapatawad. Same God na hindi tayo patawad-tawarin. Ganun ang rules niya. Kung hindi ka magpatawad, hindi ka rin patatawarin. Kung ano yung hinalag sa langit, yun din yung kakalagin sa lupa. Kaya people choose where to kind. Pero si Lord hindi siya But forgive, nakakagaan sa ating mga puso. Sa iba, pero sa iba, ang hirap magpatawad, di ba? So, hindi lang, okay, ayan ko lang yung isa. Ayan, sa ating puso. Hindi lang naman yan, yung nabanggit ko na mahirap na utos. Yun nga, yung fasting na skip mo yung pagkain mo sa tanghali, gano'n. Yung kagaya ng ginagawa ng Muslim, di ba? O kaya sinabi ng Lord na magpuyat. Hindi naman sinabi na huwag ka na matulog. Ibig sabihin ng Lord, kung ano yung oras ng tulog mo, kuwari, alas 10, dagdagan mo lang ng isang oras para sa Kanya. Kasi yung iba pang utos ng Panginoon, yung pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo yung kanan, di ba? Kaya maraming mga mabait na namamatay. Kasi nung sinaksak din, sinaksak sa kaliwa, hinarap yung kanan. Di ba? Pero hindi ganun. Pero hindi ganun. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon, siyempre, di ba? Hindi mangyayari yun. Sige ba, next. So, for they did not understand about the laws, but their hearts were hardened. And Jesus said to them, because of your hardness of heart, He wrote you this commandment. He has blinded their eyes and hardened their heart, lest they see with their eyes and understand with their hearts in turn, and I will heal them. So dito tayo sa hardness. Gano'n na ba katigas ang ating mga puso? Ganito na ba yung tunog? So, yun nga, ginawa ang command ng Panginoon dahil nga sa katigasan ng puso. Hindi lang tayo, kundi yung mga nakaraan, mga Israel, di ba? Nagawa ang Ten Commandments ni Moises dahil sa katigasan ng puso. Next. So, for these people's heart is wax gross. Hinalintulan ng Panginoon yung puso natin kasi tigas ng wax. And with their ears can barely hear, and their eyes have closed,
lest they should see with their ears and understand, and with their heart and turn, and I will heal them. So we choose to reject God. Mas pinipili natin, di ba, pag matigas na yung puso, nire-reject na natin ang ating Panginoon. Bakit? Kasi, to do what we want. Para maano natin yung gusto natin. Kaya nire-reject natin. Kaya tayo nagbibingi-bingihan. Kaya tayo nagbubulag-bulagan sa salita ng Panginoon. Kasi hindi natin magagawa yung mga gusto natin. Diba? Nasa ilalim pa rin tayo ng ating will. So, yun nga, pag tayo nagkakasala, wala tayong nararamdaman. Parang normal lang. Pero, pag tayo tinatama o winawasto, na-open tayo, di ba? Masakit, di ba? Amen. Parang baligtad. Dapat, pag nagkakasala tayo, ma-open tayo, di ba? Pero pag tinama tayo, yun, normal lang. Will go before him. Luke 1:17. Pabasa nga mga kapatid. Thank you. Turn the hearts of the fathers to the children, and this disobedience of the son of the just, to make ready for the Lord a people of faith. So turn. To turn the hearts. Diba? Nung simula tayo sa normal lang, tapos naging deceitful kasi nung hindi natin binantay ng ating puso. Ngayon, ibabalik natin ulit ang ating mga puso. So, changing heart is the hardest part. Changing is not only repent. Sa Greek word kasi yung repent is metanoia or changing hearts. But also cut the pattern and make the good habit. So, kailan ba tayo? Kailan magbago? Ngayon mismo. So, pag ayaw natin magbago, tapos Kristiyano na tayo, baka sabihin sa atin ni Lord, anak, akyat ka na. Di ba? Di ba mas nakakatakot yun? Kapag sinabi ni Lord na, umakyat ka na kasi ayaw mo pa rin magbago. So, go next. I may not have the power to change the hearts of others, but it is my job to proclaim the good news. The more share the gospel, the more I will bless the blessings to others. Amen. Okay, go next. Settle it, therefore, in your heart, not to meditate beforehand how to answer. So, settle, ang sabi ng Panginoon. Pagtibayin, hindi natin patitigasin ang ating puso. Kaya ng nakaraan, strong faith. Ito nga yung sinabi na say no without guilt sa ating puso or without hesitate kung saan man tayo influensyahan. So, but because I have said these things to you, sorrow has filled your heart. Nalumbay ang ating mga puso. Kasi nga dahil sa command, dahil sa mga aral na inano sa atin ng ating Panginoon. Pag tinatamaan tayo ng Word of God, ibig sabihin, effective yung Word. Then when you hear the command, for example, ngayon nasa Panginoon ka na, yun nga, malaya ka nang makapagsabi ng no. Pero nung before, hindi ka makatanggi. Kasi parang people pleaser gano'n na. Pag nag-no ka, magtatampo yung kaibigan mo. Pero ngayon, malaya na tayong makapagsabi. Diba isipin natin, ang hirap magsabi ng no. Hirap tanggihan sila. Ngayon, nasa Panginoon tayo na may paninindigan na tayo. Hindi na, wala na. No, kahit magtampo ka dyan. Amen.
Yun nga, so, yung word niya, parang olive oil na kailangan durugin para makapag-produce ng oil. So, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set in liberty those who are oppressed. So, yung sabi ng Panginoon, preach the gospel, heal. Makakapag-heal pala siya ng broken-hearted. So, I am healed, Lord. Broken ba ako? Hindi ako broken. Bro, malapit ka na ikakasal this year. Ito na natin. So, being broken, Claim na natin. claim affects on me. That's why I study. So, God gave me you to show me what's real. So, yun, next video. Thank you. So, a joyful heart is a good medicine that a crushed spirit rise up to the bones. So, a joyful heart, yung masayang puso, ay mabuti yan sa atin. Kaya nga yung iba, pag masama yung puso, di ba, inaatake. Kasi talagang, naano yung puso nila, talagang bumibigat, nararamdaman nila. Yun nga, kaya nga, ang mga magpapatawad ay nakakagaan ng kalooban. Next. So they said to each other, did not our hearts burn within us while he talked to us on the road, while he opened to us the scriptures? So ito nga, kung nabasa natin, matigas ang ating puso, parang wax. Di ba yung wax? Pag nainitan, ano mangyayari? Di ba matutunaw? O may melt. So, ganun din ang pusong matigas kapag napangaralan ng scripture. Yung scripture ay like a fire o like a heat na makakapagtunaw o na makapagpalambot ng ating puso. Amen. So, nung una nga, settle heart. Sorrow heart. Nung nalaman natin yung scripture, nalumbay ang ating puso. Pero, sinasabi ni Lord na, yun nga, heartburn about the scripture. So, sa una, pag nagbasa tayo ng scripture, o hindi pa natin nauunawaan, talagang malulungkot tayo. Pero nung katagalan na, parang sumasaya na tayo kasi naiintindihan na natin ang sinasabi ng Panginoon. Sige, bro, pabalik mo. And he said to them, you are those who justify yourselves before men, but God knows your heart. For what is exalted among men is an abomination in the sight of God. Amen. So, iyan lang natin yung God knows your heart. Alam ni Lord kung sino yung crush mo. So, yun nga, God knows your heart. Si Lord ay hindi siya tumitingin sa physical. Hindi niya tinitingnan ng iyong itsura, o husay mo, o estado ng buhay mo. Kung may mataas kang katungkulan. Kasi may nalimbawa ang Panginoon dyan. Like a coffin yung ataol, di ba? Alam niyo yung ataol, napakaganda sa labas. Pero ano ang laman ng ataol? Di ba? Bulok, patay. So, mas okay na malinis ang ating puso kaysa yung physical natin maganda. Di ba? Sabi ni Lord, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Sabi daw ng Panginoon na mahahanap natin siya sa ating
sa pamamagitan ng ating puso. Hindi naman physical na makikita natin siya na sa ating mga mata. So, blessed are the pure in heart, for they shall see God. So, ang dalisay na puso daw ay makikita ang Panginoon. Handa na ba tayo makita ating Panginoon? Ba't ayaw mo, sis? No? Hindi natin alam. So, blessed pure heart, yun nga sabi. Ano ba ipapasok? Blessed pure heart, see God. Yun nga, yung sinasabi sa atin palagi ng ating pastor na tanggapin natin ang Panginoon, Jesus bilang Diyos. At minsan, na-misinterpret natin. Yung tinatanggap lang natin yung sariling tagapagligtas. Kasi pag Savior lang, ano lang yung Savior? Blessing, protection, comfort. Hindi natin siya natanggap na Lord. Pag Lord kasi, follow, susundin natin siya. Magsiserve tayo. Magpapagamit tayo sa Panginoon. Kaya, tanggapin natin si Lord. Yun nga, Panginoon at sariling tagapagligtas. Hindi lang sariling tagapagligtas. So, take my yoke upon you, and learn from me. For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. Lowly in heart. Ito yung sinabi ng Panginoon. Sa Kanya to na mapagkumbaba ang Diyos kasi mahal niya ang sasamang nagbabalik at ang mabuting nananatili sa Kanya. Okay, go next. Truly I said to you, whoever said to this mountain, be taken up and thrown into sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he said will come to pass, it will be done for him. So, example lang to na, yun nga, sabi ng Panginoon na pag wala tayong doubt sa ating puso, sa pagiging faithful sa Kanya, pwede natin maano yung mountain, ma-cast out sa sea. Pero ang kaya lang natin yung bundok na labahin. Di ba? So, kung magagawa natin yan ng kasing liit ng yung faith natin kasing liit lang ng butil ng mustard seed, di ba? Paano pa kung malaki? Di yung earth, maano na natin sa galaxy, di ba? Mamumove na natin. Kasi sobrang laki ng faith. Pero hindi naman biblical yun. Kalimutan niya naman kapatid. Next. Reminders. So yun nga, iano ko lang, isisingit ko lang yun sa, yun nga, yung tanggapin si Lord. Ano bang dapat gawin? Yung repent, o magsisi, baguhin ang puso, o change your heart because of the Lord. Or believe, accept. It means na nakarely tayo sa Panginoon. Submit, sasabihin natin sarili. So, si God na ang mag-ano sa atin. Jesus takes the will nga sa atin. So, follow His command, God's will. So, yun nga, love is action to your faith. So, this one is a reminder. Basahin ko lang. But that on the good ground are they, which in an honest and good heart, having heard the word, keep it and bring forth fruit with patience. Amen. Yun nga, hindi lang pwedeng babasahin natin ng isang beses lang, kundi isa puso natin. Kasi nga, pwedeng alisin ulit ito ng kaaway at palitan na naman ng evil things. So, guarded by the word of God every day. Amen. So, God bless everyone. Ngayon nakahanda na pala ako. Sabihin ko sana next next nabalik ko na sana Yan nga. Yung title yung siyang nagtitiis hanggang wakas ay maliligtas. Amen.